Ang pangunahing tauhan na si Toka ay isang magsasaka sa isang maliit na nayon, at ang paborito niyang gawin ay ang magtanim ng isang malaking daikon, at naiisip ito bilang isang hita ng isang magandang babae, pagkatapos ay naglalagay ng itim na medyas dito. Isang araw, nagkataon na nakita siya ng kanyang childhood sweetheart na si Yuna na naglalagay ng medyas sa daikon, at hindi niya maiwasang kutsain si Toka bilang isang bastos na malibog na laging gumagawa ng malalaswang bagay. Ang bayani na kasing edad niya ay nakipaglaban sa mga demonyo sa buong mundo at iniligtas ang mundo. Ngunit sa palagay ni Toko na napakaswerte ng bayani na napili ng Sacred Sword, at 3 taon na ang nakararaan, bagamat sinelyuhan ng bayani ang Hell's Gate, hindi ito nakayanan ng matagal, na naging dahilan upang makawala ang mga demonyo ngayon. Para kay Toka, maging anuman ang mundo, hanggat naroon pa rin ang kanyang tahanan at si Yuna, walang ibang mahalaga. Kahit medyo masungit si Yuna, ang maganda niyang mukha at sapat na katawan ang talagang gusto ni Toka. Sa pag-iisip, hindi mapigilan ni Toka na yumuko para hawakan ang hita ni Yuna. Galit na galit si Yuna, buong araw lang daw iniisip ni Toka ang maruruming bagay. Ngayon ang mundo ay nasa krisis at ang kanyang nayon ay malamang naaatakihin ng mga demonyo. Gayunpaman, walang pakialam si Toka, at inalis niya ang pagbabalat kayo sa sahig, na inihayag ang bitag na kanyang itinakda. Sa kanyang opinyon, ang bitag na ito ay sapat na upang harapin ang mga demonyo. Nakatingin si Yuna kay Toka na para bang nakatingin siya sa isang hangal, iniisip na hindi kayang patayin ng ordinaryong bitag na ito ang demonyo. Habang nag-aaway sila, may lumabas na demonyo sa nayon, bumubulong na ang karne ng tao ang pinakamasarap. Ang lahat ng mga taga-nayon ay nagsitakbuhan sa takot, at si Yuna ay hindi sinasadyang madapa, na naging dahilan upang siya ay maabutan ng demonyo. Nang malapit ng kainin ng demonyo si Yuna, gumawa si Toko ng barbecue na gamit ang baboy. Gusto pala niyang maakit ang atensyon ng demonyo gamit ang baboy para mahulog ang demonyo sa bitag na kanyang itinakda. Sa hindi inaasahan, ang pinakaayaw ng demonyo ay ang amoy ng baboy. Nang makitang hindi ito gumana, balak ni Toko na labanan ang demonyo gamit ang isang asarol. Sa sandaling ito, lumilitaw ang bayani at pinapatay ang demonyo sa isang slash. Tuwang-tuwa si Yuna, at nabighani siya sa gwapong bayani. Si Toka, na nakikitang nag-uusap ang bayani at si Yuna, ay nakaramdam ng matinding inggit. Sa sandaling ito, ang bayani ay naaakit ng masarap na inihaw na baboy, at pumunta siya upang tikman ang delicacy na ito, ngunit nahulog lamang sa bitag na itinakda ni Toka, at siya ay namatay kaagad. Hindi makapaniwala ang mga taga-nayon na namatay ng ganito ang bayaning nagligtas sa mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan nilang akusahan si Toka at sabihin na dadalhin nila siya, isang kriminal, sa hari upang tanggapin ang paglilitis. Nagmamadali si Toka na sabihin na walang sinuman ang maniniwala na ang isang ordinaryong tao ay maaaring pumatay sa bayani, at kung ibibigay nila ito sa hari, sila ay paghihinalaan at marahil ay papatayin ng hari bilang mga kasabwat. Nataranta ang mga taga-nayon, at sa huli, sa mungkahi ni Toka, sabay nilang inilibing ang bayani sa isang malapit na sementeryo. Hanggat hindi nila ito pinag-uusapan, walang makakaalam na minsang nagpakita ang bayani dito. Ang hindi alam ni Toka ay may isang batang babae na lihim na nanunood sa kanila sa malapit. Pero hindi pa tapos ang pangyayari. Kinabukasan, nang magising si Toka, nalaman niyang ang kanyang mukha ay naging mukha ng bayani, ngunit ito ay medyo maputla. Para mapatunayan na wala siya sa panaginip, hinanap niya si Yuna. Nang makita ang bayani, naisip ni Yuna na muling nabuhay ang bayani. Sa pagtingin sa nahihiyang ekspresyon sa mukha ni Yuna, napagtanto ni Toka na ito ay totoo. Naisip niya kaagad na maaari niyang samantalahin ang katawan ng bida para gawin ang isang bagay na nakahihiya kay Yuna, kaya inutusan niya si Yuna na magsuot ng sexing swimsuit. Nang malapit nang makahawak si Toka kay Yuna, naamoy ni Yuna ang amoy ng bangkay mula sa katawan ni Toka. Iniisip niya na ang bayani sa kanyang harapan ay disguise ng isang halimaw, kaya tinulak niya ito palayo at binugbog. Nang malaman niyang ang kaharap niya ay si Toka, hindi siya makapaniwala. Nakikita rin ito ni Toka na kakaiba, na iniisip na maaaring may gumamit ng ilang uri ng mahika upang ilipat ang kanyang kamalayan sa katawan ng patay na bayani. Sa sandaling ito, narinig nila ang isang batang babae na nagsasabing, "Nakikita mo ang aking spell, ikaw ay karapat-dapat na tao na pumatay sa bayani." Sinundan ng dalawa ang tunog, at nakahanap ng isang batang babae sa bitag na nagsisikap na pigilan ang sarili na mahulog sa bitag. Upang malaman kung ano ang nangyari, iniligtas nila ang batang babae. Ang pangalan ng babaeng ito ay Anri, at siya ay isang necromancer na kayang manipulahin ang mga bangkay. Dati siyang kasama ng bayani, na minsang humiling sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang hayaan ang isang tao na magmana ng kanyang katawan kung siya ay mamatay balang araw. Sa tingin niya ay sigurado na malakas si Toka dahil pinatay niya ang bayani. Kaya naman nag-spell siya para payagan si Toka na mamana ang katawan ng bayani, at kagabi, gusto niyang magtago sa isang lugar para pagmasdan ang reaksyon ni Toka nang makita niyang naging bayani siya, ngunit muntik na siyang mahulog sa bitag ni Toka. Pakiramdam niya ay maaaring nahulaan ni Toka ang kanyang mga aksyon,
kaya mas sigurado siya na dapat manahin ni Toko ang katawan ng bayani at kumpletuhin ang misyon ng pagliligtas sa mundo. Ayaw lumahok ni Toko sa ganoong mapanganib na operasyon, at inutusan niya si Anri na mabilis na ibalik siya sa kanyang orihinal na katawan. Nagbanta si Anri na hahatulan siya ng kamatayan dahil sa pagpatay sa isang bayani kung hindi siya sasang-ayon, at ang kanyang orihinal na katawan ay sinelyuhan niya sa isang maliit na kabaong. Kung sisirain niya ang katawan ni Toko, mamamatay siya. Walang choice si Toko kundi pumayag sa hiling ni Anri. Noon pa man ay sabik na rin si Yuna na lumabas sa mga pakikipagsapalaran, kaya sumali rin siya sa koponan ni Toko. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa nayon at pumunta sa kalapit na kabisera. Sa una, nag-aatubili si Toko na gawin ito, ngunit sa lalong madaling panahon nalaman niya na ang isang bayani ay napakapopular sa mga batang babae. Sa kanya lang napagtanto ang mga pakinabang ng pagiging bayani. Kahit mahirap sila, ginagamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bayani para makakuha ng mamahaling won ng libre para kay Yuna, at kumakain sila ng libreng pagkain sa restaurant. Ngunit siya ay medyo nalilito kung bakit maaaring maging mahirap si Anri. Matagumpay na nasil ng koponan ng bayani ang Hell's Gate 3 taon na ang nakararaan, at siya, bilang isang teammate ng bayani, ay dapat nagantimpalaan ng maraming pera. Sinabi sa kanila ni Anri na ang necromancy ay isang bawal na spell sa mundong ito, at kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, malamang na siya ay mapatay, kaya siya ay nagtatago at walang gantimpala, at ang kanyang mga kasamahan sa koponan lamang ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nito, pumunta sina Yuna at Anri sa Adventurers Guild, na naglalayong gawin ang ilang mga gawain upang kumita ng pera. Sa sandaling umalis sila, pinigilan si Toko ng dalawang batang babae na humahanga sa bayani. Napansin nila na medyo mabaho ang katawan ng bayani, at nangyayain na nila si Toko na maligo ng magkasama, naalala nilang maraming tao ang nagpapanggap na bayani kamakailan. Upang ma-verify ang pagkakakilanlan ng bayani, ang dalawang batang babae ay naghanap ng isang bodyguard na nakatagpo ang bayani. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may kasunduan ng bodyguard na ito sa bayani na makipagduel sa kanya. Upang hindi mailantad ang kanyang pagkakakilanlan, napilitang makipaglaban si Toko. Ginagamit niya ang liksi ng katawan ng bayani upang maiwasan ang pag-atake ng bodyguard, at pagkatapos ay gumawa ng isang laslas gamit ang sagradong espada sa kanyang kamay, ngunit sa kanyang pagtataka, ang sagradong espada ay direktang nanlambot. Sa susunod na sandali, siya ay pinatumba ng bodyguard sa isang suntok, at kalaunan, iniisip ng bodyguard na hindi maaaring maging mahina ang bayani at iniisip na si Toko ay isang pekeng bayani. Sa sandaling ito, itinali ng mga residente si Toko, sa pag-iisip na si Toko ay mabaho at siguradong isang pekeng bayani, na may ilang tao na humihiling na patayin ang pekeng ito. Samantala, habang sina Anri at Yuna ay nagsasagawa ng mga misyon sa Adventurers Guild, nakita nila si Kyle, isang inapo ng mga maharlika. Si Kyle ay hindi lamang gwapo ngunit makapangyarihan din, at palagi niyang iniisip na karapat-dapat siyang maging isang bayani. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng ingay mula sa labas. Ngayon pa lang, nalaman na ni Kyle ang tungkol sa pamana ni Toko sa katawan ng bayani kay Anri, kaya humakbang siya pasulong para pakawalan si Toko, at para mapaniwala ang lahat sa pagkakakilanlan ng bayani ni Toko, ibinigay niya ang sagradong espada kay Toko at hiniling sa kanya na isipin ito bilang isang malaking espada. Nang marinig ito, sinimulan ni Toko na gawin ito, at sa susunod na sandali ang sagradong espada sa kanyang kamay ay talagang naging isang higanteng espada, na kinikilala ng bodyguard bilang sagradong espada ng bayani, ngunit sa lalong madaling panahon, ang tuktok ng espada ay napilipit muli, na naghinala muli sa pagkakakilanlan ni Toko ng mga residente. Sa oras na ito, gumawa si Yuno ng isang pakikipagsapalaran mula sa unyon ng mga adventurer, na nagsasabi na hanggat kayang talunin ni Toko ang mas maraming demonyo sa quest na ito kaysa sa iba, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bayani ay totoo. Kinahangaan ng mga residente ang malalakas at sumasang-ayon sa kondisyong ito, at pagkatapos ay pansamantala nilang pinakawalan si Toko. Sa gabi, bumalik sila sa hotel. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang pumatay ng higit sa 20 demonyo, na labis na nakatakot kay Toko, na walang karanasan sa pakikipaglaban. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit naging malambot at baluktot ang sagradong espada, at laging mabaho ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Anri na ang lakas ng sagradong espada ay tinutukoy ng mana ng bayani, at ang katawan ng zombie ay pinapanatili din ng mana. Kung tungkol sa mana, ito ay nagmula sa espiritu. Ibig sabihin, si Toko ay talagang may mahinang espiritual na kapangyarihan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yuno na tuyain na si Toko ay isang ganap na talo na ang kaluluwa ay ganap na walang halaga. Sa oras na ito, iminungkahi ni Kyle na dahil ayaw ni Toko na maging isang bayani, maaari niyang mamana ang katawan ng bayani mismo at maging bagong bayani sa halip na si Toko. Ngunit tinanggihan ito ni Anri, na pinagtatalunan na paulit-ulit na hinamon ni Kyle ang bayani at nabigo, habang maaaring patayin ni Toko ang bayani, kaya mas kwalipikado si Toko na maging bayani kaysa kay Kyle. Si Kyle ay ayaw tanggapin ang kabiguan, at kinuha niya ang mahabang espada sa kanyang kamay, na sinasabi na patutunayan niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpatay kay Toko.
Nagmamadaling humingi ng tulong si Toka kay Anri. Ayaw niyang maging bayani, kaya hiniling niya sa kanya na ibigay ang katawan na ito kay Kyle. Kaya lang, ibinaba ni Kyle ang espada sa kanyang kamay at ipinaliwanag na nagbibiro lang siya. Igagalang niya ang iniisip ni Anri at hindi siya pipilitin. Kaagad pagkatapos, sinabi niya na tutulungan niya silang manghunting ng mga demonyo bukas. Nang marinig ito, humahanga sa kanya si Yuna, at tuwang-tuwa si Toka. Sa gabi, hindi pa rin mapakali si Toka at palihim siyang pumasok sa silid ng dalawang babae, na nagbabalak na nakawin ang kwintas na naglalaman ng kanyang katawan habang natutulog ang mga babae, ngunit nang makita niya ang mga hita ni Yuna, nagkaroon siya ng kakaibang ideya, at sa sumunod na sandali, siya ay naglalagay ng itim na medyas sa kanyang mga hita. Satisfy na siyang umalis, ngunit nakalimutan niyang nakawin ang kwintas. Nang malapit na siyang bumalik, nakita niya si Kyle na palihim na pumasok sa silid na nagbabalak na nakawin ang kwintas. Mukhang hindi talaga niya sineseryoso ang sinabi niya kanina, at gusto pa niyang patayin si Toka para maging bayani. Sa sandaling iyon, biglang naglabas ng kakaibang mahiwagang liwanag ang kwintas ni Anri, na ikinatakot ni Kyle at Toka. Nagising si Anri at nalaman niyang na-trigger ang defensive magic sa kanyang kwintas. Si Yuna, na nakita ang medyas sa kanyang mga hita ay nahulaan na niya na si Toka ang may gawa nito. Samantala, iniisip pa rin ni Toka kung paano haharapin ang pagpatay ni Kyle. Kaya lang, sumugod si Yuna at binugbog siya. Natatakot si Toka na hindi siya tutulungan ni Kyle na manghunting ng mga demonyo kung sasabihin niya ang totoo, kaya pinili niya itong ilihim sa ngayon. Gayunpaman, natatakot siya na kung mag-isa siya kay Kyle, makakahanap si Kyle ng pagkakataon na patayin siya. Kaya't sa kanyang daan upang manghunting ng mga demonyo sa sumunod na araw, hiniling niya kay Anri na manatili sa kanya sa lahat ng oras. Di nagtagal, sinundan ni Toka at ng kanyang mga kasamahan ang isang grupo ng mga adventurer sa kalapit na kastilyo ng demonyo, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang unang demonyong nakatagpo nila ay ang nasa mid-rank na demonyo na may kamalayan sa sarili at makapangyarihang mga kasanayan, at sa ilalim ng kanyang mabangis na pag-atake, tumakas ang mga adventurer. Natatakot din si Toka, ngunit madali siyang nahuli ng demonyo, na direktang tumusok sa kanyang puso gamit ang kamay nito. Buti na lang at orihinal na bangkay ang katawan ni Toka kaya kahit wasak na ang puso niya ay ayos pa rin siya. Pagkatapos lang, kumilos si Kyle. Makapangyarihan talaga siya, madaling pumatay ng demonyo gamit ang magic dart. Pagkatapos nito, inilabas ni Kyle ang puso ng demonyo at ibinigay ito kay Yuna. Sa mundong ito, ang puso ng demonyo ay ang mahiwagang kristal, kung saan mayroong isang incantation. Ang mga taong bumibigkas ng incantation ay maaaring mag-cast ng spell ng demonyo. Kung mas maraming mana ang taglay ng taong gumawa ng spell, mas magiging maganda ang magic effect. Bago pa sila makahinga ng maluwag, may sumulpot na grupo ng mga demonyo sa likod nila, at nahihirapan din si Kyle na harapin dahil napakaraming demonyo. Natakot si Toka at tumakbo sa kastilyo ng mga demonyo. Sa kanyang opinyon, ang mga demonyo ay nasa labas, kaya ang kastilyo ay dapat naligtas. Ngunit nang sila ay nasa kastilyo, nalaman nilang marami rin ang mga demonyo dito pati na rin ang maraming buto ng mga adventurer. Ngayon sila ay kailangan na lumaban. Nagpalabas si Anri ng necromancy upang kontrolin ang mga buto sa lupa upang labanan ang mga demonyo, at kumilos din si Kyle. Habang natulala si Toka, ang kanyang braso ay natunaw ng kamandag na ibinuga ng isang demonyo, at sa susunod na sandali, sinalakay ng demonyo si Yuna na pagkatapos ay sinabuyan ng lason. Iniisip ni Yuna na mahuhulog siya sa panganib, ngunit ang kanyang damit lamang ang natutunaw. Manyak din pala ang demonyong ito tulad ni Toka at mahilig tumingin sa katawan ng magagandang babae. Dahil sa takot, mabilis na tumakas si Yuna, at nagmamadaling hinabol siya ni Toka. Inilabas niya kay Yuna ang tanging damit ng mga babae na dala niya, at hindi mapigilan ni Yuna na sabihin kung bakit laging may dalang bikini si Toka. Habang sila ay nagtatalo, naabutan sila ng demonyo, at inilabas ni Toka ang kanyang sagradong espada. Sa oras na ito, naisip na ni Toka kung paano gamitin ang sagradong espada. Dahil kakaunti lang ang mana niya, lalambot ang espada sa kamay niya. Kaya ginamit muna niya ang pinalambot na sagradong espada, parang latego lang para itali ang demonyo. Kapag hindi niya hawak ang sagradong espada, babalik ito sa orihinal nitong anyo at magiging lubhang matigas. Sinisigawan pa rin ng demonyo si Yuna na magsuot ng itim na medyas nang nakagapos ito, na dahilan kung bakit gustong palayain ito ni Toka. Sa kabutihang palad, hindi siya binigyan ni Yuna ng pagkakataon at ginamit ang mahiwagang kristal na nakuha lang nila upang i-cast ang kasanayan, sa wakas ay natalo ang demonyo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kyle at nawala ng malay si Yuna, at sa wakas ay nahanap niya ang kanyang pagkakataon na mapag-isa kasama si Toka. Madali niyang nabali ang sagradong espada ni Toka, at nang makitang hindi makalaban si Toka, ikinwento niya ang kanyang kwento kasama ang bayani habang nagsasabi ng mga nakakasakit na salita kay Toka. Si Kyle ay isinilang sa isang maharlika na pamilya at may mataas na katayuan, hindi lamang gwapo ngunit mayroon ding maraming mana. Palagi niyang iniisip na siya ang tunay na bayani, ngunit sa kasamaang palad,
hindi niya mabunot ang sagradong espada upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Hanggang sa lumitaw ang dating bayani at hinugot ito. Tuluyan ang bumagsak si Kyle. Sa tingin niya, ang bayani ang nagnakaw ng gusto niya, kaya sinadya niyang lumapit sa bayani at naging kakampi nito. Siya ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang hamunin ang bayani, ngunit sa bawat oras na ito ay nagtatapos sa kabiguan. Sa tingin niya, lahat iyon ay dahil mas malakas ang katawan ng bayani, at ngayon ay may pagkakataon na siyang kunin ang katawan ng bayani. Sa tuwing naiisip niya iyon, sobrang saya ang nararamdaman niya. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Kyle, hindi mapigilan ni Toko na asarin si Kyle. Bagamat siya ay tinatawag na pervert ng iba at siya ay may mahinang katawan na halos wala ng mana, hindi siya magrereklamo tungkol sa kanyang sarili kahit paano siya tretuhin ng iba. Para sa kanya, isang kamalasan ang magkaroon ng katawan ng bayani, habang si Kyle naman ay gustong iwanan ang kanyang katawan para maging isang perpektong nilalang, kaya labis niyang minamaliit si Kyle. Galit, nagpa siya si Kyle na patayin si Toko, at sa oras na ito, nagising si Yuna at sinipa si Kyle. Kinokontrol din ni Anri ang isang demonyo na nagbuga ng lason na tumatama sa damit ni Kyle sa buong katawan niya. Nang makitang nabunyag ang kanyang plano, huminto si Kyle sa pag-arte na parang isang maginoo. Sinabi niya sa mga taong nasa harap niya na si Anri ay hindi isang tao, at ang puso ng necromancer ay isang mahiwagang kristal, kaya si Anri ay isang demonyo lamang sa balat ng tao. Para sa hustisya, papatayin niya ang demonyo. Dahil naubos ni Anri ang kanyang mana sa labanan ngayon, pansamantalang tumatakas ang tatlo. Nahaharap sa pagtugis ni Kyle, ginawang pader ni Toko ang sagradong espada, na pansamantalang inalis si Kyle. Noon lang, tinanong ni Toko si Anri kung ano ang ibig sabihin ni Kyle. Ipinaliwanag ni Anri na ang mga necromancer ay mga taong ipinanganak sa impyerno, kaya ang kanilang mga puso ay mga magic crystal din tulad ng mga demonyo, at lahat ng tao ay minamaliit sila hanggang sa makilala niya ang bayani. Kung hindi rin siya gusto ni Toko, maaari niya itong patayin, ngunit umaasa siyang mapanatili ni Toko ang misyon ng bayani na iligtas ang mundo. Sinabi ni Toko kay Anri na si Anri ang nagsangkot sa kanya sa ganitong uri ng kaguluhan at dapat ay tinapos niya si Anri. Ngunit sa pag-iisip na si Anri ay maaaring lumaki na isang dilag na may matambok na hita at tumira kasama niya, binitawan niya ang ideya, at labis na naantig si Anri, sinabi na tiyak na magsisikap siyang maging kung sino ang gusto ni Toko. Ipinahayag din ni Yuna ang kanyang pagpayag na maging mga kasamahan ni Anri upang makumpleto ang misyon ng bayani ng magkasama. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, nag-isip ng mabuti si Toko at sa wakas ay nag-iisip ng paraan para harapin si Kyle. Tumakbo sila sa isang nakaharang na tulay, na nagpapanggap na wala silang paraan para makatakas, at hinikayat si Kyle sa gitna ng tulay. Sa susunod na sandali, hawak ni Toko ang nakatagong sagradong espada, at ang tulay kung saan nakatayo si Kyle ay agad na lumambat at nahulog siya sa dagat. Sa katunayan, ito ay orihinal na isang sirang tulay, at binago ni Toko ang sagradong espada sa tulay. Matapos malutas ang problema, bumalik si Toko at ang kanyang mga kasama sa lungsod, kung saan ipinagpalit nila ang mahiwagang kristal na nakuha nila para sa isang magandang gantimpala. Gayunpaman, ang pera ay kinuha ng may-ari ng tindahan upang bayaran ang kanilang utang. Hindi na sure ng loob si Toko, nagnanais na pumunta sa hari para kunin ang kredito at humingi ng malaking halaga ng pera. Noong panahong iyon, natuklasan niya na ang kanyang braso, na dati nang naagnas ng kamandag, ay hindi na mababawi dahil sa kanyang mahinang mana. Sa ikalimang araw pagkatapos ng pag-alis, ang bahagi ng katawan ni Toko ay kinakain ng mga ligaw na aso, at pagkatapos ay nalaglag din ang kanyang mga eyeballs. Maya-maya, si Toko ay binugbog ni Yuna dahil tinitigan niya ang hita ni Yuna, at nang magising siya kinabukasan, nalaman niyang nawala na ang lahat ng laman at dugo sa kanyang katawan, na naiwan lamang ang kanyang kalansay. Noon lang, nalaman niyang gustong maligo ni Yuna sa tabi ng ilog, kaya hinubad niya ang kanyang damit at nagpanggap na kalansay ng isang patay, na balak silipin ang paliligo ni Yuna. Gayunpaman, napansin nito ni Yuna. Sa sobrang galit niya ay muntik na niyang ilibing ng buhay si Toko. Dahil skeleton na si Toko ngayon, imposibleng makaharap siya sa hari na may ganoong hitsura. Kino-comfort ni Anri si Toko, na sinasabi na kahit na ang kanyang katawan ay isang kalansay, pinananatili pa rin niya ang kanyang 5 pandama bilang normal, at anuman ang maging si Toko, siya ay palaging nasa tabi niya, kahit na sila ay napakahirap na kailangan nilang kumain ng ligaw na gulay sa kabundukan araw-araw. Sa pagtingin sa makukulay na ligaw na gulay sa kamay ni Anri, nag-iisip si Toko ng magandang plano. Nakilala niya ang makukulay na ligaw na gulay sa kamay ni Anri, kung saan maaaring makuha ang pintura. Kaya't ginawa muna niyang maskara ang sagradong espada, at pagkatapos ay ginamit niya ang pintura upang iguhit ang mukha sa maskara. Pagkatapos nito, inilagay niya ang maskara sa kanyang mukha. Di nagtagal, dumating si Toko sa palasyo sa kabisera ng hari at nakita ang hari. Sinabi niya na naubusan siya ng pera para sa kanyang paglalakbay at umaasa na makakuha ng pera. Gayunpaman, inaakala ng hari na nagbibiro lang siya dahil matapos isil ang Hell's Gate 3 taon na ang nakararaan, ang bayani lang ang hindi humingi ng anumang gantimpala.
Na-misunderstand niya na ang dahilan kung bakit dumating ang bayani ay gusto niyang tuparin ang pangakong pakasalan ang kanyang anak na si Marguerite 3 taon na ang nakararaan. Gusto ni Toko na tumanggi, ngunit nang makita ang mabangis na tingin ng hari, si Toko ay natakot at mabilis na pumayag, iniisip na makakahanap siya ng paraan para humingi ng pera sa hari mamaya. Pagkatapos nito, dinala si Toko sa pintuan ng silid ni Marguerite, at batay sa hitsura ng hari na parang gorilla, sa tingin niya ay tiyak na magiging pangit ang kanyang anak. Ang hindi niya inaasahan ay isang magandang babae si Marguerite na ikinatuwa ni Toko. Dahil sa pawis, natunaw ang pintura sa maskara ni Toko, nag-iiwan lamang ng kakaibang mukha, at natakot ang magandang prinsesa. Mabilis na tinanggal ni Toko ang kanyang maskara at nagsimulang magsinungaling, na nagsasabi na siya ay naging isang kalansay dahil siya ay isinumpa, at na siya ay nagsuot ng maskara upang hindi makatakot sa iba. Si Marguerite ay mabait at naniniwala sa mga salita ni Toko. Mahal na mahal niya ang bayani, at minsang sinabihan niya ang bayani na huwag magpakita kung hindi pa ito handang pakasalan siya. Ngayong nandito na ang bayani, ibig sabihin willing na ang bayani na pakasalan siya. Kaya't tinatrato siya ni Marguerite na parang magiging asawa, at humiling siya kay Toko, na nag-aanyaya sa kanya na makipag-date sa kanya sa Masquerade Festival na gaganapin ng Royal Capital pagkalipas ng ilang araw. Upang matulungan si Toko na itago ang kanyang sikreto, nagpa siya si Marguerite na tulungan siyang gumawa ng bagong maskara. Pagkatapos nito, nalaman ni Toko na kakaiba ang ugali ni Marguerite. Kahit na siya ay may sapat na katawan, siya ay kumakain ng 12-dosenang beses na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa tuwing matatapos siya sa pagkain, siya ay magiging medyo mataba, at ang sitwasyong ito ay magtatagal ng ilang sandali. Sa paliwanag ng mentor ni Marguerite na si Isaac, nalaman ni Toko na si Marguerite ay dumaranas ng kakaibang sakit at hindi makapag-imbak ng mana at enerhiya. Kaya naman, kailangan niyang kumain ng marami upang mapanatili ang kanyang pisikal na lakas, at sa payo ng doktor, siya ay sinanay upang mapabilis ang pagkain. Hindi inayawan ni Toko si Marguerite sa kanyang pagkamataba, dahil nahuhumaling siya sa mataba na hita. Dahil dito, mas gusto ni Marguerite si Toko. Samantala, naghihintay sina Yuna at Anri ng balita mula kay Toko, at nakita rin nila ang anunsyo na magkakaroon ng Masquerade Festival sa loob ng ilang araw. Habang nag-uusap ang dalawa kung sasali sa festival, lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Leland at inihayag ang pagkakakilanlan ni Anri bilang isang necromancer. Si Leland ay isang doktor at pinuno ng isang malapit na orphanage. Gaya ng nabanggit ko kanina, bawal umiral ang mga necromancer sa bansang ito. Nararamdaman ni Leland na siguradong mayroong isang bagay na napakahalaga para kay Anri na pumunta sa kabisera ng hari, sa kabila ng panganib na malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya hinahamak ang mga necromancer tulad ng iba at handang tulungan si Anri na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil sa mga salitang ito, nakaluwag ng pakiramdam si Anri kay Leland, na sinamantala ang pagkakataong tanungin si Anri sa layunin ng pagpunta sa Royal Capital, habang hindi pa lubos na naniniwala si Yuna sa lalaking nasa harapan niya, kaya nagsinungaling siya na narito sila para hanapin ang isang paraan upang mapabuti ang kanilang mana. Nang marinig ito, kumuha si Leland ng isang bote ng magic potion, at sinabi sa kanila na kung inumin nila ang potion na ito, maaari nilang dagdagan ang kanilang mana ng 3 level. Iniisip ni Anri na makakabawi si Toko sa pamamagitan ng pag-inom ng potion na ito, ngunit napakamahal ng potion na ito, kahit na manghuli sila ng mga demonyo para kumita, hindi pa rin ito sapat. Sa sandaling ito, biglang iminungkahi ni Leland na kung ipakikita ni Anri ang kanyang katawan, makakatulong siya sa pagbabayad ng potion. Iniisip ni Yuna na si Leland ay isang pervert at gusto niyang ialay ang kanyang katawan kapalit ni Anri. Sa hindi inaasahan, agad na ipinaliwanag ni Leland na gusto lang niyang pag-aralan kung paano gumagana ang mga magic crystal sa halip na mga puso. Matapos malutas ang hindi pagkakaunawaan, sina Yuna at Anri ay nagnanais na manghuli ng ilang mga demonyo upang kumita muna ng pera, at si Anri ay kumuha ng isang sexy na suit na espesyal na idinisenyo ni Toko para kay Yuna. Ang likod ng suit ay nilagyan ng magic crystal, na magagamit ni Yuna sa pagkakast ng mga kasanayan. Dahil masyadong revealing ang suit na ito, nagsuot ng ibang damit si Yuna. Bago nila simulan ang kanilang pangangaso ng demonyo, sila ay tinambangan ng isang grupo ng mga misteryosong lalaki, at tinawag nila ang kanilang pinuno na Skeleton Man. Samantala, si Marguerite ay pumunta sa lungsod gaya ng dati upang makita ang kanyang eksklusibong doktor, habang si Toko ay lumabas ng palasyo na nagnanais na hanapin sina Yuna at Anri upang ipaliwanag ang sitwasyon. Hinahanap niya sila kung saan-saan, ngunit walang resulta, at pagkatapos magtanong sa mga residente, nalaman niyang pumunta sila sa direksyon ng orphanage. Nagmamadali si Toko doon, at nakita lang niya si Marguerite sa orphanage. Ang pinuno pala ng ampunan ay ang eksklusibong doktor ni Marguerite. Iniisip ni Marguerite na nag-aalala ang bayani sa kanya kaya hinanap siya nito, na labis niyang ikinatuwa. Tinanong ni Toko si Leland kung nakita niya sina Yuna at Anri, at nabuhayan siya ng loob ng malaman na ang dalawa ay nangangaso ng mga demonyo. Kung may mangyari talaga kay Anri, tiyak na may mangyayari sa kanyang katawan.
Pagkatapos nito, bumalik siya sa palasyo kasama si Marguerite. Pagkaalis pa lang nila, ipinakita ni Leland ang kakaibang ekspresyon sa mukha. Si Leland pala ang skeleton man na dumukot kina Henry at Yuna, at ikinulong niya sila sa basement ng orphanage. Sa sandaling ito, tinititigan niya ang hita ni Yuna at tuwang-tuwa, bumubulong, hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang femur. Si Leland ay isang pervert na nahuhumaling sa mga buto. Sa kanyang palagay, marumi ang laman ng tao, at buto lamang ang malinis at walang kapintasan. Sa Masquerade Festival makalipas ang ilang araw, mamanipulahin niya ang kanyang skeleton men para magdulot ng kaguluhan, habang gagawin niyang magandang skeleton si Princess Marguerite. Sa tingin niya ito ay isang kaligtasan para sa mga tao. Tila ang kakaibang sakit ni Marguerite ay isang pakanadi ni Leland. Bagamat pervert si Leland, napakatalino niya. Ang dahilan kung bakit niya kinidnap sina Henry at Yuna ay pagkatapos magtagumpay ang plano, gagamitin niya si Yuna bilang hostage at sisisihin ang necromancer na si Henry sa lahat ng ito. Iniisip pa niya na ang pakikitagpo kay Henry sa oras na ito ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng Masquerade Festival, kung saan ayos na ang bayani kahit na hindi siya nagsusuot ng maskara. Hindi pa rin namalayan ni Toko na ang kanyang dalawang kasama ay kinidnap, at ngayon ay masaya siyang nakikipag-date kay Marguerite sa kalye. Ngunit dahil laging kasama nila si Isaac, hindi komportable si Toko. Sinabi ni Isaac na pinoprotektahan niya ang prinsesa, at pinaghihinalaan pa niya na si Toko ay maaaring magkaroon din ng ilang masamang pag-iisip tungkol kay Marguerite. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Marguerite kaya sinampal niya si Isaac. Hindi niya pinapayagang siraan ng sinuman ang kanyang magiging asawa. Nang makita sina Toko at Marguerite na umaalis at magkahawak kamay, ipinakita ni Isaac ang isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, alam na niya na hindi si Toko ang bayani mula sa nakaraang 3 taon. Kung sasabihin niya ito ngayon, hindi maniniwala si Marguerite, kaya nagpa siyang lihim na obserbahan si Toko sa pagtatangkang hanapin ang kanyang mga bahid. Samantala, nagsasaya sina Marguerite at Toko, at nakikilahok sila sa laro ng pagbaril ng mansanas. Si Toko ay nakatali sa isang puno na may mansanas sa kanyang ulo, at pagkatapos ay ibinaril ni Marguerite ang palaso. Hanggat kaya niyang tamaan ang mansanas, panalo siya. Iniisip ni Toko na si Marguerite, bilang isang maharlika na prinsesa, ay hindi marunong sa martial arts, samantalang siya mismo ay isang kalansay, kaya kahit siya ay barilin, hindi siya mamamatay. Ngunit sa kanyang pagtataka, tumpak na nabaril ni Marguerite ang mansanas. Dahil sa pagkapanalo sa laro, nakakuha sila ng maraming mansanas, na lahat ay kinakain ni Marguerite ng mag-isa, at siya ay naging mataba. Kaya pala siya sumali sa larong ito dahil gutom na gutom siya. Na-curious si Toko kung bakit marunong bumaril ng arrow si Marguerite, at ipinaliwanag ni Marguerite na mula pa noong bata siya, bukod sa pag-aaral ng kaalaman, araw-araw din siyang nagsasanay sa martial arts para maging asawa ng bayani. Sa oras na ito, ang alaala ng 3 taon na ang nakalipas ay bumabaha sa isipan ni Marguerite. Sa oras na iyon, sinabi niya sa bayani na huwag na siyang magpakita muli kung hindi sila magkakaroon ng hinaharap na magkasama. Nang marinig ito, umalis ang bayani ng walang pag-aalinlangan. Pero kahit na ganoon, nag-training pa rin siya araw-araw para mapantayan ang bayani. Sa kaibuturan niya, lagi niyang inaasam ang pagbabalik ng bayani. Dito nagtatapos ang alaala. Masaya ang araw ni na Marguerite at Toko. Sa gabi, dinala ni Marguerite si Toko sa isang mataas na platform, at napakasaya niyang makipag-date sa kanya bilang isang babaeng kasama. Sa pagtingin sa nahihiyang ekspresyon sa mukha ni Marguerite, may kakaibang ideya si Toko sa kanyang isipan, kung hihilingin kong magsuot siya ng itim na medyas ngayon, tiyak na papayag siya. Sa susunod na sandali, yumuko siya at isusuot na sana ang itim na medyas kay Marguerite, ngunit naantala siya ng mga paputok sa langit. Ito ang huling bahagi ng Masquerade Festival. Dahil lahat ay nakamaskara, mahaharap nila ang kanilang nakatadhana na kapareha ng hindi naaabala sa kanilang hitsura. Hindi mapigilan ni Toko na malungkot na napakaganda ng mga paputok, at ito ang unang beses niyang makita ito. Dahil sa kanyang mga salita, naging alerto si Marguerite dahil nakita niya at ng bayani ang mga paputok na magkasama 3 taon na ang nakakaraan. Sa daan, palagi siyang may nararamdamang mali. Ibang-iba ang bayani sa kanyang harapan sa bayani 3 taon na ang nakararaan, nakalimutan pa niya ang kasunduan na ginawa nila noon. Sa sandaling iyon, nagpakita si Isaac kasama ang isang babaeng kabalyero ng kaharian, at masasabi ng babaeng kabalyero na si Toko ay talagang isang kalansay sa isang sulyap lamang. Ang bayaning ito ay isang peke, at ang tunay na bayani ay patay na. Ngayong nabunyag na ang katotohanan, nagmamadali si Toko na sabihin sa kanila kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit kahit na totoo ang sinabi ni Toko, maaari siyang hatulan ng kamatayan dahil sa paggamit ng necromancy para magpanggap na bayani. Hindi matanggap ni Marguerite ang katotohanan na ang bayani ay patay na, at siya ay tumakas, na nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Kung patay na ang bayani, ano ang kahulugan ng ginawa niya sa loob ng maraming taon para maging asawa ng bayani? Noon lang, natuklasan ni Leland ang prinsesa.
Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha nito, kino-comfort niya ito, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Samantala, natanggap ni Isaac ang balita mula sa kanyang nasasakupan na maraming demonyo ang nagpapakita sa lungsod. Sa sandaling iniisip nila kung paano ito haharapin, sinamantala ni Toka ang pagkakataon at tumakbo palayo, sinabi na hindi siya tatakas ngunit ibabalik niya ang prinsesa. Matapos dalhin si Marguerite sa isang malayong sulok, ipinakita ni Leland ang kanyang tunay na kulay. Nilalayo niyang huberan si Marguerite sa kanyang laman at balat, na ginagawa siyang malaya sa lahat. Nang desperado na si Marguerite, dumating si Toka. Ang pag-uugali ni Toka na isinapanganib ang kanyang buhay upang iligtas siya ay labis na nakaantig kay Marguerite, ngunit sa kasamaang palad, si Toka ay mahina kaya madali siyang natalo, na pinutol ang kanyang ulo. Buti na lang at dead body lang si Toka kaya kahit putulin ang ulo niya ay hindi siya mamamatay. Di nagtagal, natuklasan ni Isaac si Toka sa kanyang paghahanap sa prinsesa, at nalaman nila mula kay Toka na kinidnap ni Leland ang prinsesa. Sinabi ni Toka na ang pagliligtas sa prinsesa ay palaging responsibilidad ng bayani, at kung maililigtas niya ang prinsesa, mapapatunayan niyang taglay niya ang lakas ng bayani at kaya niyang mabuhay. Ngayon hindi nila alam kung saan dinala si Marguerite, at pagkatapos ng investigasyon, natuklasan nila ang isang lihim na base sa ilalim ng orphanage ni Leland. Sa mungkahi ni Toka, si Isaac at ang babaeng kabalyero ay nagpanggap na binihag niya at ginamit ni Toka ang anyo ng isang kalansay upang magkunwaring subordinate ni Leland. Sa wakas, matagumpay nilang napasok ang sekretong base sa ilalim ng orphanage ni Leland. Habang pinag-uusapan nila kung saan susunod na pupunta para hanapin ang prinsesa, sinira ni Yuna ang pader at lumitaw. Nakita pala ni Yuna na umalis si Leland hindi pa nagtagal, kaya't ini-activate niya ang magic crystal na nakatago sa kanyang damit para harapin ang nasasakupan ni Leland. Dahil alam niyang kinidnap ang prinsesa, dinala sila ni Yuna para hanapin ang subordinate na pinatumba niya. Pinilit nilang sabihin sa kanya ang kinaroroonan ni Anri at ng prinsesa. Pagkatapos nito, iniligtas nila si Anri, at pagkatapos ay hinanap ang lokasyon ng prinsesa. Samantala, may kakaibang ritual si Leland. May espesyal na maskara ang pamilya ni Leland, at nakikita niya ang skeleton sa ilalim ng laman at dugo ng mga tao sa pamamagitan ng mahiwagang kristal sa maskara. Nalaman niya na kung walang laman at dugo, ang lahat ay pare-pareho lang, at sa palagay niya ang laman at dugo ang nagdudulot ng pagkakaiba sa hitsura ng mga tao, na siyang dahilan din kung bakit maraming hindi patas na bagay ang nangyayari. Upang lumikha ng isang mundo na walang pagtatalo at hindi patas, huhuberin niya ang lahat ng kanilang laman. Sa proseso, nahulog siya sa pag-ibig kay Marguerite, kaya't siya ay papakasalan niya pagkatapos ng lahat. Nang sisimulan na niya ang ritual, nagpakita si Toka kay Yuna at pinatumba siya. Nais ni Leland na kontrolin ang kanyang mga nasasakupan upang lumaban, ngunit nalaman lamang na sa sandaling siya ay na-distract, kontrolado na ni Anri ang mga kalansay na ito gamit ang necromancy. Nang makitang nakatakas si Leland, mabilis na naabutan ni Yuna at itinulak siya pababa. Nang sa tingin niya ay nabigo si Leland ay nagpatawag ng maraming buto para sunggaban siya. Lumalabas na ito ay orihinal na sementeryo, at ang mga bangkay sa ilalim ng lupa ay naging malakas na puwersa ni Leland. Hindi nagtagal, umiinom siya ng maraming bote ng potion na maaaring tumaas ang antas ng kanyang mana, at siya ay ganap na baliw sa sandaling ito, hindi alintana kung ang kanyang katawan ay hindi makatagal sa kapangyarihang ito. Matapos tumaas ang level ng kanyang mana, naging napakalakas din ng kanyang mga skeleton subordinate. Upang iligtas ang prinsesa, si Isaac ay nilaslas at malubhang nasugatan. Nang makita na ang lahat ay walang laban para kay Leland, ginawa ni Toka ang sagradong espada bilang isang pader upang lituhin ang mga kaaway, at pagkatapos ay tumakas kasama ang iba sa ngayon. Sa mungkahi ni Toka, nagpasya silang iligaw si Leland gamit ang mga peking mantsa ng dugo, na binibili ng oras para makapag-isip sila ng planong haharapin si Leland. Na-curious si Anri kung bakit nakakaisip si Toka ng paraan para mabuhay gayong isa lang siyang ordinaryong taga-nayon, gaya ng ginawa niya noong kaharap si Kyle noon. Ipinaliwanag ni Toka na nakaranas siya ng digmaan kasama ang kanyang mga magulang noon, kung saan namatay ang kanyang ina at nawala ang kanyang ama, at inabot siya ng isang buong taon upang tumakas mula sa larangan ng digmaan at bumalik sa kanyang bayan. Ang karanasan sa pagtakbo at pagtatago ay nasa isip niya hanggang ngayon. Ngunit hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito, at kailangan nilang gumawa ng plano para harapin si Leland. Hindi sinasadyang sinabi ni Anri na kung makukuha nila ang mga potion sa kamay ni Leland, maaaring makuha ng katawan ni Toka ang kapangyarihan ng bayani. Sa oras na ito, sinabi ni Isaac na may isa pang paraan upang madagdagan ang mana. Ang kakaibang sakit ni Marguerite ay magpapalabas ng mana sa loob ng kanyang katawan sa pamamagitan ng mga likido sa katawan, na mas malakas pa kaysa sa mga potion na ininom ni Leland ngayon. Sa teorya, ang pawis, luha, uhog, at maging ang ihi ni Marguerite ay nagtataglay ng malakas na mana, at ngayon ang pinakamahusay na paraan para madagdagan ni Toka ang mana ay hayaan siyang uminom ng mga likido sa katawan ni Marguerite.
Si Marguerite ay hindi maaaring agad na lumuha, pawis, at magkasipon, at ngayon ang tanging paraan ay ang painumin si Toko ng ihi ni Marguerite, na hindi inaasahang sinang-ayunan ni Toko. Ang mga salita ni Toko ay medyo baluktot, ngunit upang mabuhay at mailigtas ang mga inosenteng sibilyan na nasaktan ni Leland, sinabihan ni Marguerite si Toko na ipikit ang kanyang mga mata at humiga, na nagpasya na payagan siyang inumin ang kanyang ihi. Nang malapit ng haburin ni Marguerite ang kanyang pantalon, pinigilan siya ni Toko. Ito ay nagpaisip sa kanya na si Leland ay hindi isang tunay na necromancer, at na hindi niya makokontrol ang mga kalansay kung ang kanyang mahiwagang kristal ay mabasag. Kaya't nagpalit si Toko sa kanyang orihinal na damit at nagkunwaring skeleton subordinate ni Leland, naghahanap ng pagkakataong lapitan si Leland. Matapos niyang maakit ang atensyon ni Leland, nagpana si Marguerite ng mga arrow sa malayong mga bundok, na nabasag ang mahiwagang kristal sa kamay ni Leland. Matapos mawala ng kontrol sa mga kalansay, si Leland ay mabilis na natalo ni Toko. Nang sa tingin nila ay tapos na ang krisis, isa pang pulang demonyo ang lumitaw sa kagubatan. Napakalakas ng Diablo na ito, kaya't si Toko, upang maprotektahan si Marguerite, ay pinaputok ng isang laser shot ng Diablo ang kalahati ng kanyang ulo. Sa kabutihang palad, si Toko ay isang bangkay lamang at hindi agad namamatay. Ang bawat isa ay nagsimulang magsanib puwersa laban sa Diablo, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila katugma para dito. Ngayon ang tanging makapagliligtas sa lahat ay ang bayaning nanambalik ang kanyang lakas. Gusto ni Marguerite na gamitin ang kanyang ihi upang tulungan si Toko na maibalik ang kanyang mana, ngunit siya ay masyadong kinakabahan para umihi. Sa sandaling ito, nahimatay si Toko dahil sa kanyang mga pinsala, at iniisip ni Marguerite na patay na si Toko. Sa mga araw na kasama niya si Toko, siya ay umibig sa kanya, at malakas siyang umamin kay Toko, umiiyak ng malungkot. Tumulo ang mga luha sa bibig ni Toko, na nagpapahintulot kay Toko na ibalik ang kanyang mana. Sa ganitong paraan, nabawi ni Toko ang kanyang lakas at naging isang makapangyarihang bayani, ginagawang isang malaking hita ang sagradong espada sa kanyang kamay at direktang pinatay ang pulang Diablo. Pagkatapos ng insidente, inilagay si Leland sa bilangguan. Ang kakaibang sakit ni Marguerite ay hindi sinasadyang gumaling dahil sa pagpatak ng kanyang mga luha na naipon sa loob ng 10 taon. Para pasalamatan si Toko at ang kanyang mga kasama, binigay ni Marguerite kay Toko ang lahat ng magic potion na nakuha niya. Binibigyan din sila ng hari ng karwahe na pinapagana ng mana. Pagkatapos nito, muli silang nagsimula sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Dapat pumunta si Toko sa Hell's Gate sa lalong madaling panahon bilang isang bayani. Dapat niyang sirain ang mga demonyo doon at isara ang Hell's Gate para makumpleto ang misyon ng bayani. Sa ganitong paraan lamang siya makakabalik sa kanyang orihinal na katawan. Kapansin-pansin, pumasok si Marguerite sa kanilang karwahe. Si Marguerite ay umiibig na kay Toko, at nangakong pakakasalan niya ang bayani. Habang nasa daan, sinasanay niya araw-araw ang swordsmanship ni Toko, umaasa na mapakasalan siya ni Toko sa lalong madaling panahon pagkatapos makumpleto ang misyon. Inggit na inggit si Anri dito at madalas mag-away ang dalawa dahil kay Toko. Nang makitang nagtatalo sila para kay Toko, medyo nalungkot si Yuna. Sa gabi, nang nagpapalit ng damit si Yuna pagkatapos maligo, nahanap niya si Toko na pumunta para sumilip. Ngayon ay hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon, at galit niyang inakusahan si Toko na gumagawa ng mga kakaibang bagay sa katawan ng kanyang bayani buong araw. Sa kritikal na sandali, laging wala si Toko sa tabi niya, at nasaan siya noong nasa panganib siya 3 taon na ang nakakaraan. May pakialam ba talaga siya sa nararamdaman niya? Pagkasabi nito ay tumakbo na si Yuna. Tumakbo siya papunta sa isang kalapit na bayan, at nalaman niyang parang mga zombie ang mga naninirahan dito. Nang maabutan siya ni Toko, nakagat na ng zombie si Yuna. Naramdaman niya na malapit na siyang mag-mutate, kaya kumawala siya kay Toko at naglakad patungo sa mga zombie. Sa takot na maging sagabal kay Toko, sinabi niya na napupuot siya sa kanya, umaasa na susuko si Toko sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ginagawa ni Toko. Sa halip, sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang salakayin ang mga zombie na nakaantig kay Yuna. Sa kasamaang palad, si Toko ay may kaunting mana na natitira, kaya siya ay ganap na hindi katugma sa mga zombie na ito. Sa sandaling hindi siya makatiis, isang pulang buhok na lalaki na nagngangalang Belarco ang lumitaw at tinalo ang mga zombie na ito. Samantala, sina Anri at Marguerite ay inaatake din ng mga zombie. Sa sandaling talunin nila ang mga zombie, bumalik si Toko kasama si Yuna. Nakoma na si Yuna, at natatakot si Toko na kung sasabihin niya kina Anri at Marguerite na infected si Yuna, papatayin nila siya. Kaya hindi niya ito sinasabi sa kanila, sinasabi lang na may sipon si Yuna. Upang matulungan si Yuna na makabangon, nagpasya si Toko na manatili at hanapin ang salarin na ginawang mga zombie ang mga residente. Si Belarco, na nagligtas kay Toko kamakailan, ay nagmungkahi na pumunta sa bahay ng pinuno ng bayan, kung saan maraming nakaligtas. Dahil iniligtas kanina ni Belarco si Toko, sinunod ni Toko ang kanyang payo. Maya-maya dumating na sila. Dahil sa matataas na pader ng bahay ng pinuno ng bayan, hindi makapasok ang mga zombie.
Nang makitang dumating ang bayani, iniisip ng mga taga-nayon dito na dumating si Toko upang iligtas sila. Ang isa sa mga taga-nayon, isang batang may dilaw na buhok, ay nasasakupan ni Leland at minsang binugbog ni Yuna. Napansin niyang parang nahawa si Yuna, at para makaganti, sinadya niyang ipahiwatig na infected si Yuna. Para sa kaligtasan ng iba, nagpasya siyang patayin ng diretso si Yuna. Ang kanyang mga aksyon ay pumukaw sa galit ni Toko, na nagpatambo sa batang may dilaw na buhok sa lupa, at nangakong pananatilihing ligtas si Yuna. Noon lang nalaman nina Henry at Marguerite na niloko lang sila ni Toko. Sinabi ni Henry na hinding-hindi siya susuko kay Yuna. Sa sandaling iyon, nag-mutate ang katawan ni Yuna, at sinimulan niyang salakayin si Toko. Sa kritikal na sandali, nag-cast ng necromancy si Henry para pakalmayan si Yuna. Nang makitang bumalik sa normal si Yuna, gumaan ang loob ng mga residente sa paligid. Ang pinuno ng bayan ay nag-ayos ng silid para kay Toko. Sa paliwanag ni Henry, sa wakas ay naunawaan ni Toko na ang espiritu ni Yuna ay kontrolado at siya ngayon ay nasa malabangkay na estado, kaya ang necromancy ni Henry ay maaaring gumana sa kanya. Hanggat maaari nilang mahanap ang salarin na gumawa ng spell na ito, maaari nilang ibalik sa normal si Yuna at ang mga zombie. Ngayon ay madilim sa lahat ng dako at hindi sila makakita ng malinaw, kaya nagpasya silang hanapin ang salarin sa araw. Upang mas makontrol ang katawan ni Yuna, ipinagpalit ni Henry ang mga kaluluwa ni Toko at Yuna, at ang kamalayan ni Toko ay pumasok sa katawan ni Yuna. Gusto ni Toko na lihim na hawakan ang katawan ni Yuna sa panahong ito, ngunit natuklasan ni Marguerite. Upang maiwasang gawin ni Toko ang mga kakaibang pag-uugali, nagpasya sina Marguerite at Henry na manatili sa tabi ni Toko sa lahat ng oras. Naliligo man o natutulog, laging kasama ng dalawang babae si Toko. Upang hindi gumawa ng kalokohan si Toko, direktang itinali ni Marguerite si Toko gamit ang isang lubad bago matulog. Ginagawa nitong ganap na kabiguan ang plano ni Toko. Matutulog pa lang sila, may sumabog sa labas. Nabasag na pala ng ilang dyablo ang mga dingding ng bahay ng pinuno ng bayan, na pinayagan ang mga zombie na makapasok dito. Karamihan sa mga nakaligtas dito ay nahawaan. Mabilis na dinadala ng pinuno ng bayan ang mga taong hindi nahawahan sa isang ligtas na bahay na inihanda niya ng maaga. Hinulaan ni Henry na malamang na isang mataas na ranggo na demonyo ang naging sanhi ng sakuna. Gamit ang X-ray spell crystal na nakuha mula kay Leland, nakikita ni Toko ang lokasyon at bilang ng mga demonyo. Tulad ng kanilang tinatalakay kung paano talunin ang mga demonyong ito, ang mga demonyo ay lumabas sa lupa at nagmamadaling lumabas. Direktang binibigkas ng mataas na ranggo ng demonyo ang pangalan ng bayani at inaatake ang katawan ng bayani. Tila ang sakuna sa bayan ay nakatutok sa bayani. Sa kabutihang palad, ngayon ang katawan ng bayani ay maaaring muling buuin hanggat hindi ito nakakaranas ng mga espesyal na pag-atake. Ang bawat isa ay mabilis na naglulunsad ng isang ganting pag-atake laban sa mga demonyo. Hinablot ng isa sa mga demonyo ang katawan ni Marguerite, at nagcast si Marguerite ng isang spell ng paghuhubad upang maiwasan ang pag-atake, iniwan ang kanyang mga damit sa lugar at tumakas ng walang damit. Ang mga demonyo ay patuloy na hinahabol sila, at sila ay hindi katugma sa mga dyablo. Sa pagmamadali, kinuha ni Toko ang sagradong espada ng bayani at naglunsad ng pag-atake sa mga demonyo, direktang pinatay ang isa sa mga dyablo sa ilang segundo. Dahil dito ay labis na naguguluhan si Marguerite. Paano magagamit ni Toko, na ngayon ay nagtataglay ng katawan ni Yuna, ang sagradong espada? Hinulaan ni Marguerite na si Toko ay pinili ng Diyos upang maging susunod na bayani. Magkasama, natalo nila ang ilang demonyo sa harap nila, at sa oras na ito, natuklasan nila na tumakas ang mataas na ranggo ng dyablo. Nang maabutan nila ito, lumitaw ang isang necromancer, si Diego, sa tabi ng mataas na ranggo ng demonyo. Si Diego pala ang salarin na ginawang zombie ang mga residente. Siya, tulad ni Henry, ay lumabas sa Hell's Gate 3 taon na ang nakalilipas at nahuli at pinahirapan ng mga tao dahil sa kanyang katayuan bilang isang necromancer. Ang pagkakaiba nila ni Henry ay naging kasama ng bayani si Henry matapos siyang iligtas ng bayani, habang si Diego ay pinahirapan ng mga tao at sa wakas ay nakatakas pagkatapos niyang makahanap ng pagkakataon. Simula noon, si Diego ay may galit sa mga tao at gustong maghiganti sa mundo. Nang marinig niya na may bagong bayani na nagnanais na pumunta sa Hell's Gate, naglagay siya ng mga bitag sa daan, at nakita niya na nagtatago si Toko sa katawan ni Yuna. Nagpatawag si Diego ng mga kalapit na zombie para salakayin si Toko. Gusto ni Toko na dahan-daang ubusin ang mana ni Diego, ngunit sinabi sa kanya ni Henry na ang necromancer na lumabas sa impyerno ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao, kaya ang kanilang antas ng mana ay maaaring umabot sa 40, habang ang sa mga tao ay maaari lamang umabot sa 10. Bagamat si Henry ay isa ring necromancer, siya ang pinakamahina. Kaya hindi nila matatalo si Diego sa pamamagitan ng pagkonsumo ng kanyang mana. Buti na lang at nakaisip na ng paraan si Toko bago siya dumating. Binago niya ang banal na espada sa isang pader, na nakulong ang mga zombie sa loob. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap kay Diego, kumukuha ng oras.
Hindi nagtagal, biglang sumulpat ang pinuno ng bayan sa magic carriage at nabangga si Diego. Hindi nagtagal, nangako si Toko sa pinuno ng bayan na kung handa siyang tumulong sa pag-atake sa kalaban, ipapakita sa kanya ni Toko ang hitsura ni Marguerite na nakasuot ng itim na medyas na walang damit. Nang malaman ito ni Marguerite, galit na galit siya. Minamaliit pa rin ni Toko ang lakas ni Diego. Hindi pa siya natatalo at muling tumayo. Nang malapit na silang maglaban, lumitaw ang isang batang babae na nagsasabing siya ay isang bayani. Kinilala siya ni Toko bilang kapatid ni Yuna, si Millie, na may kasamang 3 kasamahan sa koponan. Ang mandirigma ay ang ama ni Yuna, si Fury, at ang dalawa pa ay mga salamangkero. Sa ilalim ng kanilang pinagsamang puwersa, napigilan si Diego, at nang makitang hindi niya kayang patayin ang bayani ngayon, balak ni Diego na umalis muna. Gayunpaman, bago umalis, sinabi niya kay Toko na ang mga tao dito ay isinumpa ng spell ng Devil Conversion, at kung masyadong mababa ang kanilang level ng mana, sila ay magiging mga zombie magpakailanman pagkatapos ng isang araw. Si Yuna ay may mababang antas sa kanyang mana, kaya siya ay magiging isang zombie pagkatapos ng isang araw. Upang iligtas si Yuna, nagpasya si Toko na hanapin ang kuta ni Diego at talunin siya. Nahulaan niya na si Diego ay nagtatago sa isang nawasak na lungsod sa malapit, na siyang bayan din ni Toko at Yuna. Kaya nagtungo si Toko at ang kanyang mga kasamahan upang hanapin si Diego kasama si Millie, at sa sasakyan, nagpakilala sila. Si Millie ay 16 na taong gulang, at siya ay anak ni Fury, tulad ni Yuna. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay labis na tutol si Fury sa paglabas ni Yuna sa isang pakikipagsapalaran, at binalaan niya si Yuna na dapat itong bumalik sa kanayunan pagkatapos ng insidenteng ito. Si Fury ay may napaka-espesyal na karanasan, at isa siya sa 4 na kabalyero ng kaharian noon. Dahil mahilig siyang hawakan ang katawan ng mga babae, kalaunan ay hinatulan siya ng babaeng kabalyero ng kaharian, at sa wakas ay natanggalan ng titulo ng 4 na kabalyero. Ang dalawang mage ay dating kagrupo ng bayani, ngunit tila hindi nila gusto si Anri, na minsan ay nakipagtambalan sa kanila. Nagtataka si Fury kung bakit magkasama ang bayani at si Yuna, at mabilis na iniiwasan ni Toko ang tanong ng may dahilan. Itinatago niya ang katotohanan na siya ay nasa katawan ni Yuna, ngunit halos makilala ni Millie dahil nagsasalita siya sa tono na kahawig ng kay Toko. Mahal na mahal ni Millie si Toko mula pa noong bata pa siya, at gusto niya itong pakasalan. Iba kay Millie, si Fury, bilang kanilang ama, ay tila galit na galit kay Toko, na iniisip na si Toko ay isang pervert na mahilig sa mga hita. Gayunpaman, si Fury, na nagmamahal sa mga babaeng may sapat na katawan ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Gustong tanungin ni Toko si Millie kung bakit niya inaangkin ang kanyang sarili bilang isang bayani, ngunit sa sandaling iyon, sila ay tinambangan. Ang dahilan pala kung bakit iniwan ni Diego ang mga salita bago umalis ay gusto niyang akitin si Toko na lumapit sa kanya. Nakahanap si Diego ng isang babaeng magnanakaw na napakahusay sa paggawa ng mga bitag upang tambangan si Toko at ang kanyang mga kasama, na naging sanhi ng pagkasira ng magic carriage ni Toko matapos itong mahulog sa bitag. Pagkalabas nila sa karwahe, nakatagpo sila ng makapal na hamog sa lahat ng dako. Hindi ito sineseryoso ni Millie, ngunit pagkatapos ay tinambangan siya ng mga demonyo habang ginalugad ang daan, at karamihan sa kanyang mga damit ay punit-punit. Si Toko at ang kanyang mga kasama ay nagmamadaling bumuo ng isang bilog upang maiwasan ang isa pang pag-atake. Ang babaeng magnanakaw, na hindi naapektuhan ng makapal na ulap dahil nakatayo siya sa taas, ay malinaw na nakikita ang lahat ng ito at nagpadala ng maraming diablo upang salakayin sila. Di nagtagal, inatake ang koponan ni Toko, at marami sa kanila ang natalo, naiwan si Toko na mag-isa. Nang papatayin na ng babaeng magnanakaw si Toko, ngumiti siya. Sa sumunod na sandali, lahat ng mga kasamahan niya na bumagsak ngayon sa lupa ay tumayo at ang mga demonyong kumubkob sa kanila ay bumagsak lahat sa lupa. Lumalabas na, si Toko gamit ang X-ray magic crystal, ay matagal nang alam ang lokasyon ng mga demonyong ito. Kaya nang umatake ang mga demonyong ito, tinalo muna ng mga kasamahan ni Toko ang Diablo, at pagkatapos ay nagpanggap na bumagsak. Pagkatapos nito, kinokontrol ni Anri ang mga demonyo gamit ang necromancy. Pinagbantaan ni Toko ang babaeng magnanakaw na haburin ang lahat ng damit at lumuhad sa kanya sa mga medyas na hanggang tuhod kung gusto niyang mabuhay. Pagkatapos ay lumapit siya sa babaeng magnanakaw, at nang makita niya ang mukha ng babaeng magnanakaw, agad siyang lumuhad sa takot. Ang babaeng magnanakaw pala ay ang master ni Toko. 3.5 taon na ang nakalilipas, ang Hell's Gate ay binuksan, at maraming mga demonyo ang lumitaw sa mundo. Matapos mamatay ang mga magulang ni Toko, nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan. Gayunpaman, hindi sinasadyang nahulog siya sa bitag ng babaeng magnanakaw, na inihanda nito upang harapin ang mga demonyo. Ang babaeng magnanakaw ay mukhang napakasungit, ngunit siya ay talagang napakabait. Nang makitang hindi suportado ang batang si Toko, kinuha niya ito bilang isang apprentice. Ngayon si Toko ay nasa katawan pa rin ni Yuna, at sinabi niya sa kanyang master ang tungkol sa kanyang mga karanasan kamakailan. Noon lamang napagtanto ni Millie na ang kapatid na babae sa kanyang harapan ay si Toko, na kanyang namimiss.
Nagtataka si Toka kung bakit nakipagtambalan ang babaeng magnanakaw sa tao na nakipagsanib puwersa sa demonyo. Sinabi ng babaeng magnanakaw kay Toka na pumunta siya sa Hell's Gate 3 buwan na ang nakakaraan, at mula noon, nagpasya siyang tulungan silang makaganti. Kapag pumunta si Toka para makita ang Hell's Gate, malalaman niya kung bakit. Inamin ng babaeng magnanakaw na natalo siya kay Toka sa pagkakataong ito, at nang aalis na siya, pinigilan siya ni Toka. Ayon sa mga alituntunin na minsang itinuro sa kanya ng master ni Toka, ang natalo ay maaari lamang mamatay o sumang-ayon sa mga hinihingi na ginawa ng nanalo. Kanina lang, pinakiusapan ni Toka ang babaeng magnanakaw na isuot ang medyas na hanggang tuhod ang taas. Sa huli, kailangang gawin ito ng babaeng magnanakaw, na ikinagulat ng mga kasamahan ni Toka. Pagkatapos nito, ang babaeng magnanakaw ay pansamantalang sumali sa kanyang koponan sa kahilingan ni Toka. Ngayon ay malayo pa sila sa teritoryo ni Diego. Sa patnubay ng babaeng magnanakaw, balak nilang pumunta sa malapit na repairman para ayusin ang magic carriage. Ang repairman dito ay isang matandang lalaki, na nagkataon na lolo ng bayani. Siya ay may napakasamang paningin, at nagbubuhos pa sa ulo ng ibang tao habang nagbubuhos ng tsaa. Matapos maramdaman ang aura ng bayani, handa siyang tumulong sa pag-aayos ng magic carriage. Sa panahong ito, sa wakas ay may oras si Toka para tanungin si Millie kung bakit tinawag niya ang kanyang sarili bilang isang bayani. Sinabi ni Millie kay Toka na ang espadang hawak niya ay tinatawag na man-made sacred sword. Ito ang reward na natanggap niya matapos manalo sa sword fighting tournament sa Western Kingdom. Ginawa ito ng nangungunang craftsman sa mundo, at mayroon lamang 4 sa mundo. Bagamat hindi kayang selyuhan ng man-made sacred sword ang Hell's Gate, maaari itong magdulot ng pinsala sa Dark Lord at sa kanyang 4 na infernal generals. Kaya iniisip ni Millie na siya ay isang bayani. Sa oras na ito, sinabi ng babaeng magnanakaw sa lahat na ayon sa kanyang nalaman, mayroong libu-libong demonyo sa lungsod at 4 na makapangyarihang necromancer na kumokontrol sa mga katawan ng 4 na infernal na general sa kuta ni Diego. Sa kapangyarihan ni Toka at ng kanyang mga kasamahan sa koponan, malamang na hindi nila matatalo ang mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Toka, na walang pake sa nakaraan, ay determinadong pumunta sa pagkakataong ito, na nagsasabing mayroon siyang talagang gustong iligtas sa pagkakataong ito. Di nagtagal, pinuntahan ni Millie si Toka, at nahulaan na niya na ang taong sinusubukang iligtas ni Toka ay si Yuna. Matapos ang ilang pagtatanong, sa wakas ay nalaman niyang nahawaan si Yuna at magiging zombie kung hindi matatalo si Diego. Sa sandaling iyon, biglang inatake ni Millie si Toka, na napakaliit ng mana para gamitin ang sacred sword at mabilis na natalo. Tinutuya ni Millie si Toka, na sinasabi, paano mo maililigtas si Yuna kung mahina ka? Sinabi ni Toka na kahit na ganoon, pupunta pa rin siya upang iligtas si Yuna, kahit na gamitin niya ang lahat ng kasuklam-suklam na paraan. Sa pagkakataong ito, nakangiti si Millie, at ngayon lang pala ay pagsubok lang sa kanya ni Millie ito. Minsang sinabi ni Yuna na 3 years ago, ang bayani ang nagligtas sa kanila ni Millie. Tinanong ito ni Millie sa bayani pagkatapos na mailigtas, at sinabi sa kanya ng bayani na kung ang isang tao ay hindi naglagay ng maraming bitag sa malapit upang mabitag ang mga demonyo, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong iligtas sila. Ngayon ay tila malinaw na ang taong nagtakda ng bitag ay si Toka. Naniniwala si Millie na maililigtas muli ni Toka si Yuna. Sinabi ni Toka na maaari lang siyang mang-abala ng oras noon, ngunit ngayon ay iba na dahil marami siyang kasama, at tiyak na ililigtas niya si Yuna sa pagkakataong ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Toka na gusto niyang pumunta sa banyo, kaya't pumuslit siya sa isang sulok na walang tao sa paligid. Bago iligtas si Yuna, gusto niyang masiyahan sa paghawak sa mga hita nito. Nang nalubog na siya sa saya ay may lumalapit sa kanya. Isang pulang daliri ang dumampi sa ulo ni Toka, at sa sumunod na sandali, pumasok si Toka sa ibang mundo. Ito ay isang mundo ng mga alaala ni Toka, at sa mundong ito, ang kanyang ama ay isang mabangis na basura na madalas na naglalabas ng kanyang galit kay Toka at sa kanyang ina. Ang kanyang ama, upang kumita ng pera, ay dinala pa sila sa gitna ng larangan ng digmaan nang ang mga demonyo ay sumalakay. Sa huli, namatay ang ina ni Toka, at nawala ang kanyang ama. Dahil hawak na ngayon ni Toka ang katawan ni Yuna, nakikita rin ng kamalayan ni Yuna ang mga alaala ni Toka. Hindi pa nagtagal, narinig niya ang pag-uusap ni Millie at Toka at nalaman niyang nagsumikap si Toka para iligtas siya. Ngayon ang kawalang kasiyahan ni Yuna kay Toka ay nawala lahat, at masama ang pakiramdam niya para sa kanyang karanasan. Ang kamalayan ni Yuna ay maaaring makipag-usap kay Toka, at sa paghihikayat at pag-aliw ni Yuna, unti-unting naaalis ni Toka ang sakit. Nang magkasundo ang dalawa, lumitaw ang isang pulang demonyo. Ang naranasan lang pala ni Toka ngayon ay mga panaginip na likha ng Red Devil. Gusto niyang pahirapan si Toka hanggang sa mag-collapse siya sa kanyang panaginip, ngunit sa kanyang pagtataka, nalampasan ito ni Toka. Dahil hawak na ngayon ni Toka ang katawan ni Yuna, hindi nakikita ng pulang diablo ang kamalayan ni Yuna, at iniisip niya na si Toka ang mismong sumira sa panaginip. Ayaw na silang linlangin ng pulang diablo, na nagbabalak na patayin si Toka ng direkta.
Siya ay hindi magagapi sa kanyang panaginip, at malalaman niya kaagad ang iniisip ni Toka. Sa makatuwid, madali niyang hinaranggan ang pag-atake ni Toka. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, natuklasan ni Toka na hindi nakikita ng pulang Diablo si Yuna, kaya sumuko siya sa pag-iisip at pinahintulutan si Yuna na kontrolin ang kanyang katawan upang salakayin ang pulang Diablo. Dahil hindi mahulaan ng pulang Diablo ang pag-atake ni Toka sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip, kalaunan ay natalo siya ni Toka at Yuna. Pagkatapos nito, tinatakasan nila ang mga panaginip na nilikha ng pulang demonyo. Kapansin-pansin, nang bumalik si Toka sa totoong mundo, nalaman niyang nakikita niya ang kamalayan ni Yuna, ngunit ang iba ay hindi. Sa sandaling iyon, dumating ang iba pang mga kasama ni Toka. Inaatake din sila ng iba't ibang demonyo, na ipinadala ni Diego, at sa kabutihang palad, natalo nila sila. Upang maalis ang mga pag-atake ng mga demonyo, hiniling ni Anri kay Toka na bumalik sa katawan ng bayani. Sinabi ni Toka sa lahat ang tungkol sa kanyang karanasan na inatake siya ng Diablo sa panaginip, at nakita niya ang kamalayan ni Yuna. Iniisip ni Anri na maaaring nakita ni Toka si Yuna dahil hawak niya ang katawan ni Yuna sa mahabang panahon, na nag-uugnay sa kanilang mga espiritu. Wala pang isang araw na lang ang natitira bago tuluyang maging zombie si Yuna, at ang pinakamahalaga ngayon ay talunin ng demonyo na gumawang zombie kay Yuna para bumalik sa normal si Yuna. Para mapanatili si Yuna pagkatapos niyang maging zombie, itinali ni Toka ang kanyang katawan. Nakita ito ng ama ni Yuna, si Fury, at masasabi lamang ni Toka ang lahat ng kanyang mga karanasan sa kanya. Alam ang sitwasyon ng kanyang anak, hindi sinisisi ni Fury si Toka, sa halip, nagpasya siyang tulungan si Toka na iligtas ang kanyang anak ng buong lakas. Ngayon ay naayos na ang magic carriage, at agad silang tumungo sa kuta ni Diego. Pagkarating nila, hindi inaasahang pinatay ng master ni Toka, ang babaeng magnanakaw, si Toka. Sinabi niya sa Diablo na hindi niya ipinagkanulo si Diego, at na siya ay nakatago sa paligid ni Toka na naghihintay ng pagkakataon. Matapos suriin ang katawan ng bayani at kumpirmahin na patay na ang bayani, naniniwala ang demonyo sa babaeng magnanakaw. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay plano ni Toka. Ngayon lang, bumalik ang kamalayan ni Toka sa katawan ng bayani sa kanyang orihinal na katawan. Minsan na siyang nanirahan sa lungsod na ito, kaya pamilyar na pamilyar siya dito. Ngayon ay dinadala niya si Anri sa mga imburnal ng lungsod, handang lumabas sa gitna ng lungsod upang hanapin ang Diablo na gumawang zombie kay Yuna. Nagkataon, nakatagpo siya ng dalawang Diablo na dumating upang magpatrolya, kaya hiniling niya kay Anri na i-cast ang kanyang kakayahan upang hayaan ang kanilang mga kamalayan na iposes ang dalawang Diablo. Ginamit nila ang katawan ng dalawang Diablo bilang isang pagbabalat kayo at matagumpay nilang nilapitan ang mataas na ranggo na Diablo na nag-cast ng mahika ng zombie. Nang malapit ng gumamit ng mga tricks si Toka para talunin ang devil na may mataas na ranggo, lumitaw ang isang bagong necromancer at pinigilan sila. Sa kabutihang palad, bumalik si Toka sa kanyang orihinal na katawan sa oras at iniiwasang mapatay. Noon, excited na tinawag siya ni Anri na kapatid, at ang necromancer na ito ay kapatid ni Anri, si Friedrich. Nagulat si Friedrich na si Anri ay naging kasama ng bayani. 3 taon na ang nakalilipas, ang mga necromancer ay inuusig ng mga tao at halos lahat ay namatay. Ang makapangyarihang mga necromancer lamang ang nakaligtas, at mula sa araw na iyon, si Friedrich ay puno ng pagkamuhi sa mga tao. Nangako siyang talunin ang sangkatauhan minsan at magpakailanman at hayaan ang mga necromancer na mamuno sa mundo, at pagkatapos ay gagawa siya ng isang mundo kung saan ang mga necromancer ay maaaring mamuhay ng payapa. Si Anri ay iniligtas ng bayani, kaya hindi siya sumasang-ayon sa kanyang kapatid. Sa tingin niya, hindi lahat ng tao ay masama, at ipinangako niya sa bayani na tutulungan niya itong talunin ang mga demonyo. Habang sila ay nagtatalo, nagpakita si Diego. Ngayon ay kinokontrol niya ang isa sa mga katawan ng 4 na demonyong general na direktang kumakain ng mataas na ranggo ng Diablo upang sumipsip ng enerhiya nito. Kung gusto ni Toka na iligtas si Yuna, kailangan niyang talunin si Diego. Sa oras na ito, nag-aalok si Toka na magkaroon ng one-on-one na tunggalian kay Diego, na tinanggap ang tunggalian dahil gusto niyang talunin ang bayani mismo. Nagpasya si Toka na lumaban sa tuktok ng isang kalapit na tore. Actually, ito rin ang plano ni Toka at naglagay siya ng bitag dito. Nang siya ay itumbo ni Diego, ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Diego ay nabibitak, at si Diego ay nahulog sa ilalim. Kinokontrol ng babaeng magnanakaw ang demonyong hinuli niya para salakayin si Diego. Nang hindi makagalaw si Diego, bumalik ang kamalayan ni Toka sa katawan ng bayani. Uminom siya ng potion upang mapunan ang kanyang mana, at pagkatapos ay naglunsad ng panghuling pag-atake kay Diego. Sa tingin pa lang ng lahat ay natalo na si Diego, biglang naputol ang braso ni Toka. Mabilis niyang binawi ang braso niya. Ang lahat pala ngayon ay pakulo ni Diego. Ang kinokontrol na patay na katawan ng demonyong general ay may kakayahang sumipsip ng lahat ng enerhiya, at ang pag-atake ngayon ay hindi siya nasaktan. Nang makitang nagkakamali ang lahat, mabilis na dinala ni Toka ang lahat upang tumakas. Ngunit hindi niya maisip na kung talagang naabsorb ng demonyong general ang lahat ng enerhiya,
Paano siya papatayin ng tunay na bayani? Sa oras na ito, sinabi ng kamalayan ni Yuna kay Toka na nakita niya ang bayani na nakikipaglaban sa demonyong general noon. Sa oras na iyon, hinati ng bayani ang kanyang sagradong espada sa maraming tendrils. Parang may iniisip si Toka. Upang mapatunayan ang kanyang ideya, hinikayat niya si Jego sa isang bakanting lugar at pagkatapos ay nagsalita upang maakit ang kanyang atensyon. Sa sandaling ito, nagpaputok si Marguerite ng arrow mula sa isang lugar na hindi nakikita ni Jego at matagumpay siyang nasaktan. Lumalabas na hanggat hindi mahuhulaan ng katawan ng demonyong general ang pag-atake ng kalaban, hindi niya maabsorb ang enerhiya, at sinamantala ito ng bayani para talunin ito. Balak din ni Toka na talunin si Jego ng ganito. Kumukonekta siya sa kamalayan ni Yuna upang magkaroon siya ng mas malawak na range ng paningin. Sa labanan laban kay Jego, natuklasan ni Toka na ang mahinang punto ng kinokontrol na demonyong general ay ang ulo nito, kaya nilalayo niyang ubusin ang mana ni Jego bago humanap ng pagkakataon na atakehin ang mahinang punto. Nang pakunti na lang ang mana ni Jego, biglang bumagsak si Toka sa lupa. Masyado na pala siyang maraming nainom na mga potion para tumaas ang kanyang mana, at apektado ng side effects, halos hindi na siya makagalaw. Sa kritikal na sandali, may darating para tulungan si Toka. Nagulat ang lahat, ang tumulong ay si Kyle, na minsang natalo ni Toka. Lumalabas na hindi nagtagal, si Bel Arco at ang pinuno ng bayan ay nagmamadaling bumalik sa kabisera ng hari matapos maghiwalay kay Toka at sinabi sa hari ang nangyari dito. Ang hari ay nagpadala ng isang malaking bilang ng mga pampalakas dito, at ngayon ang mga demonyo sa labas ay halos mapuksa. Si Kyle ay nagsisimula noong siya ay huling natalo ni Toka, at ngayon ay gusto niyang talunin si Jego. Bagamat napapaligiran ng iba, si Jego ay hindi nagpanik. Pinapatay niya ang mga demonyo sa paligid niya gamit ang kanyang mga kasanayan at sinisipsip ang kanilang enerhiya upang palakasin ang kanyang sarili. Sa panahon ng labanan, si Kyle ay pinigilan ni Jego, at maging ang kanyang mga damit ay punit-punit. Maliban sa mga aksidente, malapit na siyang matalo. Samantala, nagising si Toka mula sa kakaibang mundo. Akala niya ay patay na siya, ngunit bigla niyang napansin ang bayani. Sa kasalukuyan, ang bayani ay nagpapakita sa anyo ng kanyang kamalayan, at sinabi niya kay Toka na ito ang mundo sa loob ng sagradong espada. Sa halip na sisihin si Toka sa aksidenteng pagpatay sa kanya, pinasalamatan ng bayani si Toka. Sa panahong ito, nakita niya ang ginawa ni Toka para sa mundo sa pamamagitan ng sagradong espada. Sinabi niya kay Toka na pinili siya ng Sacred Sword na maging susunod na bayani, at iyon ang dahilan kung bakit lumitaw si Toka sa espasyong ito ngayon. Hindi naman talaga patay si Toka, at nasa estado na siya ng pekeng kamatayan. Kung balak niyang manatili sa mundo sa loob ng Sacred Sword, magagawa niyang maglakbay sa kanyang pangarap na mundo, isang mundong puno ng magagandang hita. Kung babalik siya sa totoong mundo, siya ay nasa panganib. Nakapagtataka, pinili ni Toka ang nauna ng walang pag-aalinlangan dahil minsan ay nangako siya kay Yuna na paprotektahan niya ito sa pagkakataong ito. Sa oras na ito, ang kamalayan ni Yuna ay sumisigaw sa tabi ng katawan ni Toka na handa siyang isakripisyo ang anumang bagay basta't magising si Toka. Pagkarinig nito, sabi ni Toka, "Maari mo bang isuot ang itim na medyas at hayaan akong kuskusin ang iyong mga hita ng 100 beses?" Subconsciously sumang-ayon si Yuna. Sa susunod na sandali, tumayo si Toka, at inilagay niya ang natitirang kamalayan ng bayani sa kanyang orihinal na katawan. Ngayon ang kamalayan ng bayani at ang katawan ni Toka ay nakikipaglaban kay Jego sa parehong oras. Makapangyarihan talaga ang bayani, at kahit hindi niya gamitin ang sariling katawan, super combat power pa rin ang ipinakita niya. Gamit ang kanyang swordsmanship, nabasag niya ang magic crystal na nagbibigay ng enerhiya sa dibdib ni Jego. Sa susunod na sandali, ginamit ni Toka ang sagradong espada para ganap na talunin ang makapangyarihang Jego sa pagtutulungan ng lahat. Nang magising si Yuna, lumuha siya sa mga bisig ni Toka. Tinupad ni Toka ang kanyang pangako na ililigtas si Yuna, at hiniling niya kay Yuna na tuparin ang kanyang pangako na hahayaan siyang kuskusin ang kanyang mga hita. Matagal na nag-alinlangan si Yuna, ngunit sa wakas ay pumayag. Nang masisiyahan na si Toka sa paghawak sa kanyang mga hita, bigla niyang naalala na makikita ng bayani ang lahat ng bagay dito sa pamamagitan ng sagradong espada, at mabilis itong itinapon. Nalaman ni Yuna na maaari at ngayon lang ay nakita siya ng bayani, at nahihiyang tumakbo. Di nagtagal, nakita ni Marguerite si Yuna. Masasabi niyang may crush si Yuna kay Toka, at formal niyang hinahamon si Yuna na makita kung sino ang maaaring maging asawa ni Toka sa huli. Lumilitaw din si Anri, na nagtatago sa gilid, at sinabi niya na sasali rin siya sa labanan upang makuha ang puso ni Toka. Lahat ng tatlong babae ay gustong maging asawa ni Toka. Sa pagtatapos ng kwento, ang kamalayan ng bayani ay pumasok sa katawan ni Toka, na sinasabi kay Toka na hindi niya masisil ang Hell's Gate gamit ang kanyang kasalukuyang mana level, at para mapataas ni Toka ang kanyang mana level, hiniling niya kay Toka na makipagkita sa isang lalaki na pinangalan ng Sage. Ang bayani ay hindi maaaring iposes ang katawan ni Toka sa mahabang panahon, kaya hiniling niya sa kanyang dating kasamahan sa koponan na magturo sa daan para kay Toka.
Pagkatapos nito, nagsimula si Toko sa kanyang paglalakbay upang mahanap ang Sage kasama ang kanyang 3 kasintahan, at ipagpapatuloy nila ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa daan. Na nagdudulot ng pagtatapos ng anime na ito. Si Toko, kahit malazwa at tamad, mabilis na umunlad sa sunod-sunod na pakikipagsapalaran. Bagamat marami siyang pagkukulang, likas siyang mabait, kung saan siya ang pinili ng Sacred Sword na maging susunod na bayani at unti-unting nahuhulog ang loob sa kanya ng 3 babae. Sana mahanap din ninyo ang sarili ninyong mga merits at maging bayani sa totoong mundo. Salamat sa panunood. Mag-like at mag-subscribe para sa higit pang videos tulad nito.